Magandang gabi mga kaibigan, ayan magandang gabi mga kamotodik. So ngayon sa video ito ay isi-share ko sa inyo ay kung paano ba gumagana o umaandar ang makina ng isang motor. So siyempre pag sinabing makina, so umaandar yan dahil sa may gasolina, dahil sa may kuryente ng spark plug. So ngayon mga kamotodik, ang isi-share ko sa inyo na video ay hindi lang dahil sa may gasolina o dahil sa may kuryente ng spark plug, kundi kung paano gumagana at nagkakaroon ng kuryente ang spark plug. So siyempre dahil may CDI. So ngayon mga kamotodik, hindi lang dahil sa may CDI. So ngayon gumawa ako ng isang diagram tungkol sa wiring ng CDI ng primary coil, ignition coil at ng spark plug, kung paano ito nagkakaroon ng kuryente. So siyempre hindi yan gagana, hindi yan magkakaroon ng kuryente kung iisa lang ang nagtatrabaho, no? So parang iisang grupo yan. Kung hindi nagkakaisa, kung hindi magtutulungan, so walang saysay o walang patutunguhan. So ngayon, kung bago ka lang sa video na to at nais mong matutunan at malaman kung paano ba gumagana at nagkakaroon ng kuryente ang ating spark plug, so panoorin mo ang video na to, tapusin mo hanggang dulo at huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil libre lang yung pagsasubscribe. So intro muna tayo. So ngayon nga mga kamotodik, ngayon nasa harapan natin yung dalawang CDI. So ayan, bago ang lahat, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang diagram na to ay sa mga easy supply na motor, katulad ng TMX, XRM 110, Euro 125, Daang Hari 150, CG 150, Skygo. So mga easy supply. Ibig sabihin ng easy supply, kumukuha sila ng kuryente sa primary coil. So unahin natin mga kamotodik, itong CDI na to 6 pin. Ayan. So ang 6 pin ng CDI para to sa TMX. Ayan. At mayroon tayong 5 pin na CDI XRM 110. So ngayon mga kamotodik, unahin natin to. Isa-isahin natin kung paano ba nagkakaroon ng kuryente sa CDI at from CDI papunta sa ignition coil at ignition coil naman papunta sa spark plug. So, katulad nga ng sinabi ko, para magkaroon ng kuryente ang spark plug, so kailangan ng pagtutulungan. Kailangan pagkakaisa ng bawat piyesa ng motor, bawat items na to ay mahalaga at importante sa isang motor. So ngayon, unahin natin mga kamotodik. Dito sa ginawa kong diagram, ito yung primary coil, no? Sa primary coil, meron dyan isang coil na nababalot ng color itim. So halimbawa, ganito yon. Ito yung tinatawag na primary coil. At ito naman may tinatawag na pulser. Laging magkasama yan, dalawa na yan. Primary coil at pulser. Makikita nyo to sa magneto cover nyo. Pag binuksan nyo yun, nandun tong dalawa na to. So unahin natin to. Ang color coding ng primary coil ay black at red. Itim na may light na pula. So yun ang primary coil. So itong primary coil na to, papunta to dito sa isang pin ng CDI. Kung makikita nyo, itong CDI na to 5 pin pang XRM yan. So papunta yan dito. Yan. Yan yung papunta sa primary coil. Kuryente na papunta sa primary coil papunta sa CDI para magkaroon ng kuryente. So para magkaroon ng kuryente at para makapasok yung kuryente na manggagaling dito sa primary coil, kailangan ng trabaho ni pulser. Ito yon. So ano bang trabaho ni pulser? Kumbaga mga kamotodik, isa itong kandado. Ang kandado para magbukas kailangan ng susi, no? Ang trabaho ni pulser, siya yung magbubukas. Ito yung pulser, yung sa taas na to. Ito yung pin ng CDI, yung sa taas ay pulser. Yan. So yun ang trabaho nito, ni pulser. Papunta dito sa CDI, bubuksan niya to para makapasok si
primary coil or yung AC supply. So yun ang magiging trabaho ni pulser at saka ni primary coil. Kailangan tandem silang dalawa. So ngayon ganun din yan dito sa pang TMX na CDI. Ito si primary coil, papunta rin dito. Kung makikita nyo, may 6 pin yan, itong dalawa na to. Ito yung primary sa baba at ito yung kill switch. Ang color coding ng kill switch ay black na may puti. So dito muna tayo. Ganon din ang trabaho nito ni pulser at saka ni primary coil dito sa CDI ni TMX. Kung wala ito si pulser, hindi makakapasok si primary or AC supply dito sa CDI. So ngayon, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa trabaho ni kill switch. Yung color coding na black and white, ito yung kill switch, no? Ang kill switch mga kamotodik, dito yan manggagaling sa susian or ignition switch. Kapag ang motor nyo ay AC supply, mayroon yan 4 na wire dito sa susian. Red, black, green, black and white na color. Si black and white, yun ay si kill switch. Papunta yan dito sa CDI. Ito, yung 5 pin na to, yung 6RM, dito yan sa gitna, sa baba. Yan ang kill switch. Papunta yung wire na yan dito sa susian. So, para gumana yan, pag inon mo yung susi, itong color green sa kasi black and white, maghihiwalay yan. Pag naghiwalay yung dalawa na yan, saka lang magkakaroon ng kuryente itong si ignition coil. Papunta dito sa kanyang coil. Yan. Itong CDI na to, itong sa bandang itaas na to, ito yung black yellow na wire, yan ay papunta dito sa ignition coil. Saka lang yun magkakaroon ng kuryente pag naghiwalay na si black and white at saka si green. Pag naghiwalay yung dalawa na yan, saka lang makakalabas yung kuryente papunta sa ignition coil. So yun ang trabaho ni kill switch. So ngayon, ang mangyayari naman, halimbawa pinatay mo yung susian. Pag pinatay mo yun, magdidikit yung green saka yung black and white. So pag nagdikit yung dalawa na yun, yung black and white, pipigilin niyang lumabas yung kuryente papunta sa ignition coil. So yun po ang trabaho ni kill switch. Yan, ito yun. So siyempre ito si ground, naka-steady na yan sa negative or body ground. Yung wire na color green ng CDI. So ganun din yan dito sa ating pang TMX. So parehas lang silang AC supply or primary coil. Manggagaling dito yung supply ng kuryente papasok dito sa CDI. So siyempre bago makapasok si AC supply dito sa CDI, kailangan ng trabaho ni pulser. Bubuksan ni pulser para makapasok. So para naman makalabas yung kuryente dito sa CDI papunta kay ignition coil, kailangan naman ng trabaho ni kill switch. Kailangan niya makipaghiwalay kay green at para makalabas si ignition coil, yung papunta sa ignition coil na supply. At dito naman sa ignition coil ay meron tong dalawang wire. Isang ground at yung isang wire yun ay papunta sa CDI. Para magkaroon ng kuryente ang spark plug. So ayan lang mga kamotodik, ganyan lang kasimple yung wirings ng primary coil at pulser, CDI, ignition coil, ignition switch at spark plug kung paano nagkakuryente. Yan. Kung may natutunan ka sa video na to, ay huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para like ang updated sa mga bago kong video katulad nito. Yan. Maraming salamat.